Yan. Una-una naman, Rosalie, dyan po ba sa sa St. Martin, how do you celebrate Mother's Day? Kung sinisilibra o ginugunita man po yan sa inyo pong lugar? Nag-celebrate po talaga sila ng Mother's Day dito. Katunayan nga po, yung mga store, nagbibigay na po sila ng mga kanya-kanya mga diskwento para po sa mga ina. Mm-hmm. At tapos po, mga flower shop, naghahanda na rin po. Kasi yun ang pinakamabili dito, flower shop, cake shop, saka yung mga pang-regalo baga. Dito naman po, hindi naman po masyadong ganong kagaya na sa Pinas. Bali, ang Mother's Day po dito, yun nga lang, pagbibigay lang po sa ina, pagbati po sa kanila, pagpasalamat, ganun lang po. Pero hindi po kagaya na po sa atin na lalabas muna, magkakain sa labas. Iba po yung celebration po nila, kumbaga sa bahay lang po. Dito naman po, ganun din naman po. Kaso nga lang, ang pagkakaiba dito, masyado silang kumbaga independent. Pumasok ka na mismo sa loob ng 18 taon, talagang palalabasin ka na ng mga magulang mo. Kumbaga, kukuha ka na ng sarili mong hanap buhay, bubuhayin mo na yung sarili mo. Ganun po ang po nila. Hindi po kagaya na sa atin. Kasi po tayo ang mga Pilipino, family-oriented po tayo Kumbaga kahit po matatanda na ang mga nanay, sige pa rin. Sa kanila po hindi. Iba po ang po nila kultura. At hindi kagaya po ng atin. Ang mga nanay nagtatrabaho din. Tapos yung mga bata, dinadala po nila sa mga school, yung mga daycare ba kung tawagin. Kahit baby pa siya, 3 months old pa lang, nasa daycare na. Tapos ang mga ina, nagtatrabaho, katulong ang kanilang mga ama. Wala pong diskriminasyon dito kahit nga po matanda ka na, basta kaya mo magtrabaho. Kaya nga po, mahirap din umuwi po sa atin kasi kagaya po, may edad-edad na rin. Baga, sa atin merong age limit. Dito wala po. Hanggat kaya mo, pwede ka pa pong maghanap buhay. Meron nga po dito 75 na nagtatrabaho pa babae. Ang ginagawa po kasi, tumatawag ako sa mga kapatid ko para bilhan ng bulaklak ang nanay ko. Bilhan sila ng kaprasong regalo, ilabas. Kahit malayo ako, at least nagagampanan ko yung obligasyon ko sa aking ina. Yung mga anak po ninyo, ma'am, kasama niyo po dyan? Hindi po, nasa Pilipinas pa po. So, tumatawag naman po sila sa akin, binabati po nila ako. At least hindi po nila nalilimutan na, naandun pa rin yung nanay ko. Kasi single mother po ako ako lang po yung tumaguyod sa mga anak ko. So, talagang napakahirap po sa akin na malayo po sa kanila. Nag-umpisa po akong pumunta ng Middle East hanggang sa makarating po ako dito. Sobrang hirap po talaga nang nag-iisa ka lang na ikaw lang yung tataguyod sa mga anak mo. Pero sa awa naman po ng Diyos, nakapagpatapos na ako ng isa na lang. So, kumbaga masasabi ko, makakaipon na ako. Nang para sa sarili ko. Kasi hindi naman po habang panahon malakas tayo. Kailangan po nating mag-ipon para sa pagtanda po rin natin. Napalaki ko po sila ng maayos at magalang po. At least, masasabi ko na, kahit po mawala ako, at least nakapagtapos sila ng pag-aaral, naituro ko sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Siguro, ang inaano ko lang, kasi malayo lang ako, kumbaga ang suporta ko lang, pera, konting, alam mo yung tawag-tawag lang, pero pagka yung meron na silang emotional na pangangailangan, siyempre wala po ako dun Kumbaga, lumaki nga po yung mga anak ko, hindi ko nakikita. Nakikita ko lang. Ganyan. Buti nga po ngayon, medyo okay na ang komunikasyon. Pero noong unang-una pa lang, wala po talaga. Bawal po kasi nasa Middle East po ako. Ang cellphone ko, tinatago ng amo ko. Bawal po akong tumawag. So, wala po talaga akong komunikasyon sa kanila. Sa panahon po ngayon, siyempre, kailangan nyo po rin ng mahalin yung sarili nyo. Kasi kung pipiliin nyo na sasaktan lang kayo ng ibang tao, mas mahirap po kasi yun Kumbaga, ang kalaban mo, yung sarili mo na nagkaka-anxiety ka na, nai-stress ka na, tapos iba-iba na yung maiisip mo. So, ang para po sa akin, okay lang po na magtiis, pero titingnan nyo rin po kung hanggang saan yung kaya nyo sa pagtitiis. Kasi
iisipin mo rin yung sarili mo eh. Kasi tatanda nga tayo, kagaya niyan, tatanda tayo. Iiwanan din tayo ng mga anak natin. Sino nang maiiwan sa atin, di ba? Kailangan mahalin po talaga natin ang sarili natin din. Unang-una, mahalin mo sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Ayan. Siguro Ma'am Rosary, payo din natin sa mga anak, no, lalong-lalo na yung mga hindi napapahalagahan, lalong-lalo na yung kanilang mga nanay sa kanilang ginagawang sakripisyo para sa kanila ngayong Mother's Day. Go ahead po, Ma'am Rosalie. Ang masasabi ko lang po, irespeto nila ang kanilang ina. Kasi ang nanay po nila ang nagdala sa kanila sa mundong ito para po mabuhay at nagtitiis po ng napakahabang panahon. Kahit nga po matanda na maswerte nga sila eh. Kahit matanda na sila, meron pa rin sila mga nanay. Yung iba, wala. Di po ba? So, kailangan mahalin lang po nila ang kanilang mga ina, igalang, at irespeto po.